So, ito ang Querencia. Ito ay Urbistondo Road. Yan. Tapos, kakaliwa tayo. Kaliwa tayo para makapunta tayo sa shore. So, ayun, pag bungad nyo dito sa labas, makikita nyo agad yung 7-Eleven. Okay. So, yan ang sikat na 7-Eleven dito sa San Juan. Kahit may sasakyan kayo or nagko-commute lang kayo, madaling puntahan tong lugar na to. Kasi, yung mga establishment ay mga kilala. So, diretso pa rin tayo. Alright. Medyo maraming tao ngayon, no? Kasi it's Sunday. Good morning everyone. So, I'm still here in San Juan, La Union. So, ngayon naman ituturo ko kung paano pumunta dun sa transient na pinagtutuluyan ko. So, unang-una, ang palatandaan na landmark dito sa San Juan ay itong 7-Eleven. So, pwede nyo yan na maging pinpoint nyo para makapunta dun sa transient na tinutuluyan ko. So, ito ang papunta ng Ilocos. Usually, kahit nakabus ka or may car ka. At ito naman ang Pamanila. So, punta tayo sa shore muna para pakita ko sa inyo kung gaano kalapit at accessible yung dagat sa tinutuluyan ko. So, yan. Meron dito pedestrian lane. Okay, pero ingat pa rin tayo sa pagtawid. Okay. Alright. Tawid na tayo. Yan, 7-Eleven. Alright. So, ito ang eskinita na pinupuntahan. Dinadaanan ko, I mean. Okay. It reminds me of, eskinita ng Boracay. Ha? Lakad lang ng lakad. Yan. Ito may ginagawa na bahay. Yan. Tapos ingat lang, baka madulas, mabuhangin kasi. Gustong gusto ko ng part na to kasi may bulaklak, daming halaman. Ayan. So ngayon, pag punta nyo dito sa gate na to, ay magbabayad kayo ng environmental fee for 50 pesos. So sa buong pag-stay na yan dito. Salamat po kuya. Right. So ayan, kita nyo na ang dagat. Okay. So dito environmental fee ticket, no entry. Okay, so baba kayo, may hagdan dito. At eto na. Ang ganda. Wow. Tirik ang araw Tapos, syempre, huwag nyo kalimutan magpa-picture dito. Yan. So, balik na tayo para maturo ko naman yung papunta doon sa transient. And so, pagpag muna bago akyat. Thank you. Right. Yan. Ito pa rin yung same na iskinita na dinaanan natin kanina. So, narinig yung mga busina. So, kasi isa nasa kalsada, malapit sa kalsada, yung shore.
Hiningal na ako ah. Yan, nakarin lang natin. Hindi nyo kailangang sumakay para mapunta ng shore. So palatandaan din dito ang Silong LU kung saan masarap ang tapsilugan. So pasok ko tayo sa Eskinita. So ito, makikita nyo agad dito ang Silong at ang Tagpuan. Yan. Marami kumakain dyan kasi masarap ang pagkain nila. So ito yung mga nilalakad ko. It's just a 5-minute walk sa shore. Pag nandun ka na sa Corencia. Yan na. Tapos marami rin namang available na transient dito. Hindi lang naman yung Corencia. Yan. Yan yung napapalibutan tayo ng maraming transient dito. Ngayon maraming mga available na transient, mga rooms kasi nga hindi pa peak season. So pag nasa Urbistondo Road na kayo, kumanan kayo. Yan. Yan. At makikita nyo agad ang Corencia. Yan, ito na yan. Yan ang Corencia. Tapos yan may garage. Tapos yan, may shower room para pag nasa labas ka, magugas ka lang ng buhangin. Tapos may kusina na rin. At sink. Ayan. Siyempre kasama dito ang pagbubuk ay may libre ng tubig at kapihan. Okay. It's a no smoking area. Okay. Safe naman dito kasi may CCTV. Ayan. Hello. So kasama rin dito ang Wi-Fi sa amenities. Okay. So ngayon, paakit na tayo ng second floor. Okay. Tingnan natin kung ano makikita ng second floor. Alright. So same lang din. Okay. Kung ano makita sa first floor, ganun din yung itsura ng mga rooms. So 4, 5, and so ito yung ground. Okay. Ganda ng itsura ng bahay, no? Ayan. So tayo sa terrace. Ayan. O, diba? Ang ganda ng view. Ang daming puno. Balik na tayo. So, simple lang yung bahay, pero maluwag siya. Okay, so yan. Ang terrace. Second floor pa rin tayo. So, maganda rin dito sa transient na to ay pet friendly siya. So, kung may pet kayong dadalhin, safe sila dito. Pwedeng ipasok. Kasi di ba binira lang naman sa mga transient o hotel na ina-allowed yung pet. So maganda dito ay tahimik ang lugar. Okay.